Off to the southern part of the Philippines kami ngayon, guys. Breathtaking beach views, laid-back lifestyle, at for the boys na itinerary. Kaya, excited much! Excited na ako mga tol! At ngayong buwan ng Agosto, simula na raw ng surfing season dito. Isa yan sa mga hindi pa namin nagagawa. Ang aming destination, ang surfing capital ng Pilipinas. Siargao Island. Pero, paano nga ba kami naging magbabarkada? Ganito yan. Kami ni Rojun, maliban sa pareho kami ng talent manager, magkakilala na kami noon pa dahil magkalapit lang ang aming village. Kami naman ni Mark, naging close kami sa Sunday All-Stars. Oo nga no. Si Kuya James naman, ka-basketball ko yan. Dumadayo pa nga kami sa iba't ibang probinsya eh. Kami, hiking sa bundok ang madalas na lakad namin ni Rodney. At akalain mo, sa baby face kong ito, ang una kong interaction with Christopher o Tuntun ay gumanap na tatay niya sa isang soap. Feel old yet? Bag ko! What's yung bag mo? Wala, okay na to? Surfing na naman tayo dun eh. Kailan mo akong brief sa inyo. Sorry, kasasakay ko lang dito sa van. Late ata ako. Sa tangala lang gamit ko. Pero abot yan, kuya. Kaya natin yan naabot tayo sa airport. Abot ako. Teka, nasan si Tuntun? Christopher. Finally made it to the airport, kuya. Salamat! Airport fudge! Dito na ako sa airport. Try ko na lang. Kaya to, Apple. Fight! Bro, tawagan mo na. Siguro may mabibili naman ng bito. Pero naman siguro yan. Side A, side B mo na lang. Makatulog pa yun ah. Hindi mo contact, bro. Finally, nasa loob na ako ng airport. Ito na mamadali na. Sa may underground. Kasi isa siya sa cause of delay. Saan? Wait lang, mamadali na ako, bye. Hinihintay na namin ang flight namin papuntang Siargao. Tayo na, nakaba na ng pila. Tara. Nasa eroplano na kaming tatlo. Mukhang hindi na makakasama si Christopher sa all boys trip namin na to ah. For sure, malulungkot si Tuntun. Eh, ang saya-saya kaya nito. O paano ba yan, Tuntun? Abangan mo na lang mga pictures namin sa Siargao, ha? Huwag ka mag-alala. Itatag ka namin sa mga photos para lalo kang mainggit. At sa loob lang ng 1 oras at kalahati, Siargao! Here we come! SkyJet Airlines is considered as the boutique leisure airline in the Philippines. Hindi po kayo tinitipid ng SkyJet Airlines kagaya po ng ibang airline na pinoconsider nila sarili nila as budget airline or low-cost carrier. Ang SkyJet po, pag bumili kayo ng ticket, free na po yung 10 kilo baggage allowance, may free snacks, may free food, may drinks. At saka, ito lang po yung direct flight from Manila to Siargao. Hindi ko alam maantay pa nila ako. Pero feeling ko talaga hindi nila ako inaantay. Hindi nila ako na-expect. So, susurpresahin natin sila. Morning, Siargao! Sarap mag-road trip! May pabuko ka pa! Ewan ko sa'yo. Wala. Mag-road trip tayo! Sarap mag-road trip! We made it to Siargao! Bilisan natin kumain para pagdating ni Tuntun, o Tun, hindi ka na pwedeng kumain kasi mag-shoot na tayo. Oh! Sorry. Patingin ka lang! Ano nangyari sa'yo? Hindi, kasi hindi nyo alam pinagdaanan ko. Yeah, sorry na. Sorry na mga tito. Pinag-aanda mo ba yung surfing, ha? Wala, takot na ako sa dagat. Ayoko yun. Takot ka sa dagat. Takot na ako dun. Lahat ng activities. Dagat eh. Support ko kayo. Palakpakan ko kayo. At dahil kompleto na kami, simula na ang adventure dito sa Siargao! At ang motto namin sa gala namin dito ay What happens in Siargao, stays in Siargao.
Joke lang. Kita nyo naman ang guide namin para sa island hopping. Kalukalay ng isang character. O ano? Kilala nyo? Saan ka lumaki? I don't know why. Hindi mo alam? Now I know. Siya rin, lumaki. Hindi siya makapagtagalog lang. Na-enjoy ko siya kasi nakaka-refresh. Yung boat ride, hindi ko na-enjoy yung boat ride talaga. Pero ngayon nagawa ko, umupo pa ako dun sa harap, sa pinakaharap. Pero hindi talaga, nalulula kasi ako, nasisisik ako mabilis. Mabilis akong masisi. So yun, ang saya ng boat ride. Sobrang perfect ng view. Fine sand. Magandang kulay ng tubig. Dako, meaning malaki dahil ito ang biggest o pinakamalaki sa 3 isla sa Siargao. Yahoo! Tara! Kilalanin din natin ang mga residente dito. Dito tayo, sabi nila may nagbebenta daw na masarap dito na octopus. Ayun, octopus yan, oh! Ate? Teka, may may-ari. Kami may-ari ko, Ate, kuya. Boss, bibili kayo sir ng octopus, sir. Ito ba yung sinasabi na masarap? Labas mo octopus ko, labas Ano mo luto? adobo, sir. Labas mo. Pwedeng adobo, o Yan. inihaw, Ang laki kinilaw, niya na. pwede din siya kinilaw. Yun, oh. Uy, gumagalaw-galaw pa, oh. Masarap to pang ano? Masarap to pang ano? Adobo, sir. kinilaw, no? Oo, sir. Magalaw pa yan. Nung nakita ko yun, sabi ko, kain natin to. Kasi syempre parang exotic na sa atin yun, di ba? Syempre normal naman ang kinakain lang natin, is ano eh, pusit. Di ba? So, nakakain ako doon, sobrang tagal na siguro mga batang-bata pa ako, siguro mga 14 years old ako. Ito, paborito ni Kuya James yan. Ayan, oh. Ano tawag dito? Spider Si Shell. Saang. Saang kung tawagin dito. Ano tawag dyan? Saang? Oo, saang. Saan nakukuha ito? Dito lang sa Siargao. Sa English, Spider shell. spider shell. Natikman ko na to. Mga abusok, natikman ko na to. Ah, sarap-sarap! At habang naghihintay kaming maluto ang uulamin namin for lunch, Side trip daw muna kami dito sa isa pang island sa Siargao. Naked Island. Yung Naked Island for me is parang isa yun sa parte ng Siargao na dapat nilang ma-experience din talaga. Just bring lang yung mga kailangan nyo. Kasi talagang yung pagkakasabi ng Naked Island is talagang wala kayong makukuha na kahit anong meron. Okay, galing tayong Taku. Habang hinintay natin yung pagluto ng mga octopus, titignan muna tayo dito sa Naked Island. Naked Island. Ito, tignan nyo ha. Ang naked, oh. Ayun, oh. Kita nyo, oh. Ang ganda, di ba? Hindi ako nagulat eh. Ano lang eh, nagpatawa lang ako. Kasi hindi naman kami nagkakausap ni Kuya James dati. Tatay lang talaga. Na-break naman niya na yung, kumbaga, awkwardness sa akin na, ay, hindi ko kailangan mag-adjust. Kasi, maski siya, Kenkoy siya eh. Isa sa mga lalantakan namin today, ang kilawing ganga na dito raw marami sa isla. Kaunata mga kapatid! Attack! Ito na yung tinatawag na yun. Kanina yung 5 fingers hanggang nga. Ayun, ay, yung request ni Mark. Calamares. Tapos ito naman yung kilawin. So nandun yung pinaluto namin octopus, nandun yung ganga, tapos may fruits, kompleto yung fruits, tapos vegetables, tapos may buko juice, parang... Tapos yung rice, so syempre, attack agad. Hindi mo kasi na-experience ang boodle fight sa Manila. Araw-araw mo na sa buhay na ginagawa. Normally kasi kain kayo ng normal food. Paluto ka sa bahay or order ka ng pagkain. Yun yung normal sa atin eh. Lord, thank you very much. Salamat sa road trip. Ito. Sabay-sabay tayo. Ito. Ito. Ang tawag dito, tuna. Akala ko yung
Na-enjoy ko rin yung ano, ganga. Gusto ko, tsaka mahilig ako sa kinilaw. Sarap na busog. Hindi nyo titikman yung adobong octopus. Kasi ulam. Sarap, bro. Kahit saan ka lumingon dito, kitang-kita ang dami ng coconut tree. Kaya naman, ito ang isa sa source of livelihood nila rito. Unang-una sa lahat, akala ko yung paggawa ng nipahat. Akala ko magbubuhat kami. Yun yung unang akala ko eh. Tapos yung nakita ko is magtatahi ka pala ng mga nipa leaves ba yun? Tama ba? Yun yung tatahiin. Mas madali. Akala ko madali. Mas mahirap pala siya. Magkano katagal po ginagawa yan? Ano yung ginagamit yung pagtahi? Pero yung mga talagang like sila ate po, yung talagang gumagawa na yan, mabilis na po yung 2 minuto, no? Pero once na malaman mo yung parang background or yung backstory na every time nakakagawa sila ng isang buong linya, eh, ang bayad sa kanila doon is piso lang. Diba? So isipin mo kung gaano karami yung ginagawa nila para din maibenta nila ng tamang presyo at magkaroon sila ng pagkain araw-araw, mapag-aral nila yung mga anak nila. Yun. Mali. Hindi naman po. Lagi ka lang dito, Nay. Sige, ganyan. Saan? Dito o dito sa likod? Bali ulit. Oo, bali. So, na-experience namin kung paano gumawa ng pawod. So, hindi pa siya biro kasi nakakapawod talaga siya. Kasi nung nakita namin sila Nanay Carmelita, parang nung pinapanulan namin sila, akala ko madali lang. Kasi parang simpleng-simple lang sa kanila. Nakaupo sila, sama-sama sila nanay, nakangiti. So, sabi ko, kayang-kaya to. Nakarami na ako. Yan. Galing ni Kuya Jay. Si Kuya James, seryoso. So meron project kasi kami dati na Hele na gumagawa kami ng mga basket, gumagawa kami ng mga, nagtatahi kami. So yan, medyo natutunan ko na yung mga pattern na ganyan, yung pagtatahi. Si Rojan po kasi talagang hindi po sanay sa ganito yan. Ano ba nangyari sa inyo? Oo. Ang ganda, Oo. Diba? Malapit na ako matapos, ha? Putulin ko kaya yung stick ko. Arabiksi. Ay, gusto ko yan. Patuloy ko rin sa akin. O ano guys? Ready to compare your work na ba? May Hele pa ba ngayon? Sorry, guys. Sensya na, ha? Grabe, buong-buo ah. Ngayon, meron na akong bayad na piso. Kami na, pakita natin. Champion tayo eh. Kami na una. Okay. Ayan, di ba? Tingnan yung pawod ko. Ito, ibebenta sa palengke ito pambugaw ng langaw. Ang gano'n, no? Oo. Pamay-pay. Pamay-pay, oo. Eh, paano yun, no? Parang Ito, karot yun. suot niya na to. Susot ko to mamaya. Oo, di ba? Pwede, ayun, no? Di ba? Maraming salamat po. Teka lang! Long ba? Direk! Long. Long. Kap. Salamat. Ika nga, ang tunay na lalaki, mahilig at marunong mag-basketball. Tama, di ba mga tol? At kung may makitang court kahit saan, nakakainganyo talaga maglaro. Saktong kakatapos na isang set ng basketball game ng mga taga rito. At mukhang gusto pa nila maglaro, mga brad. Tara na, it's game time! Pagdating namin yung gamit, ha? Sabi lang, laro-laro lang, ha? Grabe! Wala kami practice, biglaan to, guys. Malupitan to. So nagulat ako pagdating ko ang daming tao. Liga pala yung pinuntahan namin. Kala namin laro-laro lang. Sabi 2v2 lang, kami lang daw. Sabi nga ni Kuya James, 30. So yun, 30. Parang 12 lang naman. Si Kuya James matanda na, hindi na marunong magbilang. Nako mga kuya, mukhang mapapasubo ang mga tuhod dito It's game time, boys! James Blanco making 3 points. Atras. Since bata pa lang ako, mahilig na ako sa basketball. I always watch PBA. Tapos, nung high school na ako, doon na nag-start na up NBA, PBA. And then, nag-varsity po ako nung high school ako. And then, nung nag-college ako, susubukan ko dapat mag-try out sa varsity team. Pero masyadong matangkad sa akin yung mga players. So, parang yung confidence ko, sobrang baba. So, hindi na ako sumali.
Tatlo kami magkakapatid, tapos ako gitna, si Raver bunso, yung kuya ko si Kuya Omar. Lumaki talaga kami na talagang lagi nagbabasketball, kasama yung mga uncle ko. Hindi ko talaga siya. Ano ko, swimming tsaka volleyball ang sport ko. Kasi yung tatay ko, wala kaming pera ng bata, di ako nakapag-clinic. Di ako nakasali. So yun. Hindi talaga. From the beginning ng childhood ko, di ko nagustuhan yun. Ngayon lang. Kasi pa nagkayayaan kami mga sila Rogen, sila Mark. Yun, laging laro ko lang nasa labas. Taga-abang ng bola. Pag na-shoot, salamat Lord. Hindi naman sa pagyayabang mga brother. Pero pag usapang basketball, aba, kakaririn namin yan. Kahit siguro sabihin mong sobrang pagod ka, or ako kasi pagdating sa basketball, actually medyo bitin nga eh. Kahit alam mo hingal na, pero bitin. Pero it's okay. Kaya minsan lumalabas pa rin yung competitive side ko, kaya di na ako laging naglalaro ng basketball. Pero syempre, pag hawak ko na yung bola, gusto ko rin mag-enjoy. At iba rin talaga yung pawis na nagagawa ng basketball. Bukod sa nag-enjoy ka. Yes! 4 minutes. Pagkatapos sa swimming, basketball naman. Para kami lutang. Pagod na kami! Ayun na nga, di ba? So okay lang, at least kahit pa paano yung dream ng tatay ko na maging basketball player kami, na itatawid ko sa ganung paraan. Pero aaminin na namin guys, hindi naman talaga kami ang nanalo sa basketball game na ito. Para saving, JK Gaposo. Oh! Hey James, anong ginagawa mo dyan? Sobrang pagod namin at lima lang kami, pinalitan ko na talaga yung score. Talagang talo kami. Magagaling talaga sila. Paano guys? Matapon. Galit-galit na muna. Sarap eh. Halo-halo na ako. Parang nahabang ko yung dunk ko kanina. Hindi kasi nakulang kasi hindi talaga kumain. Kumain ako na shoot ko yun. Mga tres ko pang-ingis lang yun talaga sinanda. Kasi kaawa sila. Ano, iyayin ulit natin sila? Kasi kumain. Kaya mo ka ba? Kaya nyo ba? Teka, ano to? Bakit si Tuntun yata ang pinaka-napagod? Christopher Martin naman! Hindi natin pwede palagpasin ang nightlife dito. Ang dami mo kasing kinain! Ang dami mo kasing nilamong kanina. Alas 10 yung usapan. Pag alas 11 na, uy! Tara na! Kasi tayo mag-enjoy na kung Martin ka na. Oh, hintayin namin kayo sa labas ha? Grabe, guys, pupunta na tayo sa Jungle Party. Ito yung pinakamalupit na nightlife dito sa Siargao. So, Oo nga, pero saan dapat kanina pa tayo nandun? Oo nga eh. Sino ba yung cause of delay? ito kasi laging late, nahuhuli, natulog eh. Hindi ko alam, pero I'm sure siguro nasa isip nila na ako, magsasama-sama itong mga lalaking to. Baka ano namang gawin nila doon, sila lang. Tapos kasama kong bad boy of the dance floor. Kaya kayo mga kabataan, huwag tayo doon sasagad na hanggang sa makakagawa tayo ng bagay ng pagsisisiya natin. Tama. Kaya masarap mag-enjoy, maging masaya. Pero yung pag-igagawa ka na ng mali, iba na yun. Hindi na yung pag-enjoy. Hindi na. The night is young and so are we, guys! At only in Siargao daw, matatagpuan ang party sa gubat. Totoo ba? Una, akala ko sa jungle party kasi sabi parang forest daw eh. Kala ko may mga puno-puno, yung mga nakikita ko sa mga movies. Kala ko ganun. Daming jungle! Galing na yung dito, guys. Hindi mapigilan. Hindi mapigilan, guys.
Sa mga ganitong nightlife, hindi mawawala na may makikilala kang mga bagong kaibigan. Mana ko siguro to sa tatay ko. Tatay ko kasi pala kaibigan. Hindi naman ako laki sa mayaman. Lumaki ako sa kalye. Hindi middle class. Karamihan ng mga kaibigan ko, laki sa kalye talaga. Habang busy si Kuya James, itong si Mark may kausap na naman sa phone. Guys, party to, di ba? Hindi naman reporting for duty, pero kasi both sides naman. Everywhere, kung ano yung ginagawa namin, we parang, ako, I always text her, parang, nag-message ako sa kanya, or it's either tatawagan ko siya, ma'am. So parang ano naman, parang it's a, habit na talaga siya. And before the night ends, itotodo na muna namin ang aming pagpa-party. Ang tagal mo. Tagal mo, ikaw na naman yung wala. Kasi pa kami, Ay! Dito rin gamit namin. Oo nga, ano James? James. Ang blanco. Hindi mo ba ginising? Diyan ang galing eh. Ano na? Opo. Hindi ka na, dahil po natin ang Para sa TVC, kwartet, no? gising natin ito. Hindi pwede pagisingin? Pwede diba? Tulog pa ba? Korban ka ha, nakikita ko mo. James! Wait lang daw. Mukha sa CR pa. Sige, hintayin ka namin sa baba ah. Pero, jungle tayo ngayon. Yun, tara. Paano nangyari? Bakit paano yung umaga na? Kanina lang nga sa jungle ako eh. Basta halika na, Kuya James. Halika na. Halika na. Guys, dahil nasa surfing capital of the Philippines tayo, Aba, edi surfing time naman. Sir Mark, ando ka ba kagabi? Pero bago pa kami sumabak sa alon, siyempre, kailangan muna namin malaman ang basic sa surfing. Wait lang, nasaan na naman si Tuntun? Alam mo naman si Christopher lagi nawawala. Hindi lagi nawawala. Kailangan na naman namin siya hintayin. Lagi siya na lang ni. Lagi na lang yan si Christopher. Kaya, Hindi ko alam kung excited. Baka excited mag-surfing. Ay, tama yun. Hindi mo nakita. Nawala ka na naman eh. Lagi ka nawawala eh. uy, ang lakas ng ano, no? Pinahawa ko pa ano yun, di ba? Gagawin naman yun eh. Wala to kayo, di ba? Nakatry na po kayo. Di pa, wala pa. Tinuturo ko lang ang basics ako na. Tama ba? Hindi pa siya nag-surfing ah. Tapos si Alon, malakas si Alon. Gaganyan mo yung pera para yung yukupat. Nakaganyan siya pa yung tawa ko. Kaliwa, pinangahawak, kaliwa. Ayan, no? May tubig, oh. Si Kuya James naman, akala ko kasi, syempre, yung mga times na nakasama ko siya, akala ko na sobrang seryoso na niya dahil syempre, priority niya syempre yung family niya, yung mga anak niya. Pero dito sa trip na to, lumabas din talaga yung pagkakulit niya. Tama na muna ang kulitan. Seryosohin na natin ang Surfing 101, mga brother. Remember, first-timers tayo dito, di ba? Pag na-lose balance po tayo, kubiran lang natin yung ulo natin kasi minsan po kasi yung board natin Tama. may ikot, baliktad eh. So kubiran natin yung ulo natin. Pag nalaglag. Oo, pag nalaglag tayo. Lagi tayong malamang dito. So ang proper paddle, ang right-handed, itong right-handed. So, Nasa dulo. oo. Ano gusto mo, kuya? So kailangan sir, lagi kang nakatingin doon sa nose ng board mo. Okay. Tapos paddle, push. Burpees. Kung saan po yung Payat, ano yan? level ng tuhod natin, doon mo ilagay yung first step and then second. Okay. Then i-bend mo yung Yun. oh. So, hindi pala joke yung ginawa ko kanina. Tama pala. Tama po yun sir. Tama pala yun. Tapos tingin po kayo doon sa harapan. O kung merong chicks dito, pwede kayo. Di ba? At para mas surfer ang arrive namin, magmomotor pa kami papunta sa ipinagmamalaking surfing area ng Siargao. Hindi ako rin magmotor. Kasi dati nagmotor, first time ko magmotor. Ha? Eh, hindi nyo ako papasakayin eh. Ayoko nakaangkas mo akong gas. Sama si Rojan, laking katawan nakaangkas, di ba? Pangit. Nung sinastart ko pa lang, pag-start niya, namamatay agad. So,
Sabi ko, medyo ano din yung motor na to, parang sensitive yung motor na to. Eh, hindi ko rin naman alam yung lugar ng Siargao, hindi ko kabisado. So, naisip ko, kinausap ko si Kuya Dave na siya na muna kasi ang important, matry namin yung surfing. Girls, get ready! Lalabas na ang mga gwapo. Beep beep! Get your boards ready guys dahil every month of August nagsisimula ang peak season ng surfing dito sa Siargao Island. Surfing time! O ano guys? Let's surf na! Di kasi sobrang ako na-excite. Yun kasi yung nilook forward ko talaga yung surfing eh. Kasi di pa ako nakapag-surf. First time ko talaga mag-surf. Tagal ko nang gustong mag-surf. Yung mga kaibigan ko nag-iaya lang. Tapos may mga surfers akong kaibigan. Sinasabi nila sobrang saya. Sinasabi ng iba, ano lang, one wave lang, mamahalin mo ng surfing. Aminin ko, nakikinig talaga ako mabuti kasi wala akong tiwala sa sarili ko pagdating sa yung sa balance ko. Eh ngayon, sa road trip, gusto kong patunayan sa sarili ko na walang imposible, na kaya kong gawin yung basta mag-concentrate lang ako. At isipin ko lang na kaya ko, walang hindi makakaya. Yay! Surfing, sa sakit ang likod ko. Yun siguro sa buong trip for me. Yun yung isa sa mga nag-enjoy ako ng sobra. Hindi siya madali actually ang surfing kasi you have to really parang know yung kung paano mag-balance, kung paano tumayo. Sabi ko nga, Lord, nagdadasal ako, Lord, makatayo lang ako. Sabi ko ganyan. Nakatayo naman ako, pero talaga, yun lang talaga. Siyempre, pag gumagalaw na yung board, hindi ko na siya makontrol kasi hindi stable yung tuhod ko eh. Sumasakit siya. I must say, surfing at Siargao is definitely the best. So hindi naman sa pagiging competitive, pero it's just parang ugali mo na, or ugali ko na kailangan kong magawa to. Kailangan ko siya magawa ng tama, kahit pa paano. It doesn't mean na I have to do that activity na perfect. Na kailangan yung ginagawa naman mapapanood mo sa TV, yung mga nasalubong yung ano, hindi ko naman kaya. Pero if I really want something na gusto kong magawa, hindi siya pagiging competitive, pero ulit-ulitin ko siya hanggang sa magawa. Para kami mga bata na lumakas ulit kami, nag-e-enjoy kami, nagtatawanan kami. Kasi ano eh, lahat kami first timer na matry yung surfing. Nakikita ko sa mga kaibigan ko, kwento-kwento, nakikita ko sa mga videos nila. So ako, malaking ano yun na, saan ang first surfing experience ko, isa Siargao. Malaking bagay. Ang aming last stop dito sa Siargao Island, ang Magpupungko Tidal Flats and Lagoon. Dito na tayo sa Magpupungko Beach. Mag-cliff diving tayo. Ayos! Excited na kami mag-cliff diving. Halika na! Takbo na tayo! Tara! Tara! Habang maaga pa! Yung Magpupungko Beach talaga. Tuwa talaga ako, nag-enjoy ako kasi syempre natural talaga lahat. Tapos yung tubig, blue-blue, yung parang... Syempre alam natin na cliff diving yan. So yung iba parang nakakatakot na tumalon dyan, di mo alam kung malalim. O baka mamaya madaming bato dyan. Pero doon kasi makikita mo na malalim talaga at malinaw yung tubig. Sana isipin din natin na, kita nyo na meron tayong ganito sa Pilipinas na mapagmamalaki natin na talagang world class, di ba?
klaseng cliff jumping ang hatid na magpupungko. Mala jacuzzi ang natural pools dito at crystal clear pa ang tubig. Saan ka pa? Nakapag-cliff diving na ako before sa ibang resorts, like yung mataas talaga. Nakakalula. Pero ito kasi may challenge lang na aakit ka pa ng bato. Kailangan nakachinelas ka kasi pag wala, masugatan ka. So guys, ready na ba tayo tumalon? Alam niyo na kung sino una ha. Oo na. Lagi naman yung pinakakitang starter sa atin. Sige na, tanggap ko na. Actually, ayoko na nga tumalon eh. Napansin ni Rojan yun, nung umano na siya, di natatalon to. Kasi nakarap, nung pagtayo ko doon, nalula na ako agad. Doon mababa lang siya, pero nalula na talaga ako. Hindi ako takot sa lalim ng dagat Takot ako sa baka may mga jellyfish. Yun yung pinaka-main reason kung bakit ako sa dagat. Na-overcome ko siya. Masaya ako kasi actually napilitan din yung sarili ko eh. Yung mama ko kasi, overprotective din siya na parang, oh anak, akit ka na naman ng bundok, mag-iingat ka. Kailangan mo ba talaga umakyat? Ganyan. Katulad nitong road trip, anak, mag-surfing ka, mag-ingat ka ha, baka mapano ka dun. Masarap to pang ano? Uy, ano yun? Ito, ibebenta sa palengke ito pambugaw ng langaw. Mag-alas 11 na, uy! Tara na! Mag-enjoy na ako, party na! Paano yung umaga na? Kanina lang si Jungle ako eh. Basta, halika na Kuya James, halika na! Halika na. Ang masasabi ko lang, ang mga lalaki talaga, parang pinanganak talaga na makukulit. May sadyang kapilyuhan, di ba? Pero hindi ibig sabihin yung kapilyo na gagawa ka naman sa pag nag-usap-usap kayo, may mga something na pag-uusapan nyo na kayo lang nagkakaalaman. May mga, kahit mga bayan may gano'n naman. Pero yung mga lalaki talaga, yung magkagano na, alam na yung ibig sabihin eh. Dahil sa trip na to, patunayan ko na kaibigan ko talaga sila. Kasi yung grupo namin parang good vibes lang talaga. Iba yung feeling eh. Iba yung... Kasi nasanay akong ito lang yung ginagalawan ko mundo eh. Kaya hindi ko alam na pagdating ko dito, ang laya, ang dami pa palang pwedeng gawin. Kahit sinong boys na grupo or boy group na magbabarkada na lumabas, I think they're gonna have yung same fun as kami nila Rojo, nila James, nila Tulful. Lalo ito pag talaga magkakaibigan kayo na alam niyo yung na makukulit kayong lahat. Mas nakilala namin ang isa't isa dahil sa road trip na to. Kaya masasabing mas lumalim na ang samahan namin bilang magkakaibigan. Mahalaga kasi ang magpakatotoo ka. Iba man ang katangian at ugali ng bawat isa sa amin. Bottom line, tanggap namin kung ano ka. At sa huli, mas makakatulong ito para mapagtibay pa ang aming barkada. Kaya, Brothers for Life!